Hi guys, for today's video guys, ipapaayos natin yung pang ilalim netong Civic natin dahil maraming langit-ngit tapos may mga lagutok. Bali papaayos natin siya ngayon guys. Ayan pala yung makina natin, VTEC engine tayo, naka VTEC tayo guys, PH16 engine. Bali guys, papa-change oil na rin natin siya guys. Tapos pati yung oil ng transmission is papadrain na rin natin, papapalitan na natin. Ang bala ko lang sana guys is magpa-change oil lang, magpapalit lang ng oil transmission. Tapos nung silipin ng mga gumagawa guys is sira na pala yung mga bushing guys. Maraming problema nung pang ilalim kaya pumayag na rin akong palitan guys. Ayan guys, sobrang luwag na. Bali guys yan, pag makabili tayo ng pyesa guys, ipapapress pa natin yan guys sa machine shop. Ayan guys yung langis na gagamitin natin. Tapos yan guys, papabaklas ko rin pala yung tambucho guys. Bali yung sa ilalim kasi guys, nandun yung oil pan, ipapababa natin din yon, ipapalinis natin guys. Bali hindi na ako yung gumawa guys dahil pang ilalim yan guys, mga pang ilalim. Takot ako sumuot sa ilalim guys, hindi ko kayang ano. Ayan guys yung langis niya guys, oh. Grabing dumi na guys. Grabing dumi na yung langis. Tapos yan guys, babaklasin yung tambucho para maibaba yung oil pan. Tapos yan guys, yung pang ilalim natin, yung suspension arm upper. Yan guys, bali pinipress na dun sa machine shop. Ang bayad ko pala dun sa machine shop guys is 1,150. Bali naka-discount lang ako dyan guys. Ang gusto nila kasi is per piraso is 250 per piraso. Bali guys, marami-rami guys yung ipipress nila guys. Yan, tatanggalin nila. Tapos mamaya ibabalik nila. Gagamitan din nila nun paglagay ng mga bago. Medyo mataas pala yung singil dito guys, pera pa yung labor. Ang labor nung gumagawa guys is 2,000 pesos guys. Bali guys, apat silang gumagawa para mas mabilis guys, para hindi ako tatagal ng mahabang oras. And guys, pati yung suspension arm, sira din yung bushing isa. Bali bibilan din natin ng bushing tapos ipapapress din natin dito guys. Medyo madami-dami talaga yung ipapaayos natin. Pero pumayag na rin ako para isang isahan na lang. Yan, pati yung stabilizer natin guys, ipapapress ko lang sana, kaya lang hindi na daw kayang i-press yan guys. Bali bibili na rin tayo ng bago nyan guys. Yan guys, kinakabit na yung bago. Kinakabit na nila yung bago dyan. Tapos guys, yung kabila ko rin guys, papabaklas ko na rin para isang gawa na lang. Kahit wala akong nararamdaman doon sa kabilang gulong, ipapababa ko na rin yun guys, para at least panatag na ako, isang gawaan na lang. Bali yan yung stabilizer guys, hindi na daw kayang i-press sabi ng machine shop. Ayan, nagawa na siya. Yan, bali yung tatlo yung pinress, yung kabilaan na yan, pati yung yan, pati yan, pinress yan. Tapos yan guys, yung bagong bushing ng suspension arm sa baba. Yan, binilang ko na rin siya. Tapos ipapapress ko na rin doon. Tapos yung oil pan ko, ayan, binababa na nila. Lilinisin kasi nila yan guys eh. Pati yung parang strainer dyan, parang meron siyang pangsala din bukod sa oil filter. Nagpalit na rin pala tayo ng oil filter dyan, para pagka change oil guys is all goods in the wood na. Pati yung transmission oil natin guys, ipapapalitan na natin kahit okay pa yung kulay. Papalitan ko na rin guys para at least sure ako. Sure ako sa sasakyan ko na alam ko yung mga pinaayos ko, tsaka pinakamalagang parte yan yung mga langis-langis. Ang kaso guys, dito sa kabila guys, nahirapan silang baklasin guys. Yung tornilyo na lost thread kasi puro kalawang na. Bali yan guys, sabi nila, sabi ko, naalis ko yung sa akin dati kay Volvo, ganyan din winelding ko. Kaya lang guys, yung ginagamit nila dyan is bakal na sinuotan tapos iikot nila ng tubo.
Bali guys yan, nagwe-welding. Hindi nila kayang patinuin, hindi nila kayang tanggalin. Yun ang ginamit. Kasi yun sa amin yun guys, kay Volvo Lock, ginamit ko yung vice grip. Yan guys, natapos na rin to. Yung sa kabila, bali bibigay ko na sa kanila. Yung sa kabila naman guys, ginamit namin dun vice grip eh. Kasi yung vice grip kasi paiba yung hinang nun eh, pahiga. Sa kanya kasi padugtong eh, kaya hindi talaga uubra yan. Hindi kakayanin ng welding. Bali yan guys, yung mags ko medyo na naanggian yung kulay niya. Bali papangit na yung pintura nun, obligado na rin akong ayan guys, sabi ko vice grip yan, tapos i-welding. Tapos mali pa nga yung pinagsuotan yan, sabi ko sa baba mo suotan, tapos pukpok. Kasi kung di pupukpukin, walang pwersa yan, ay maaring makalas siya. Ang gusto kasi ng ganyan is pukpok yung biglaan, yun kakalas siya nun. Tulad yan, pinukpok yan guys, umikot na siya guys. So nabaklas na. Medyo natagalan kami dyan pagbaklas. Ay sila pala, natagalan sila sa pagbaklas kasi ako nanonood lang. Yan, kailangan kasi mabaklas yan guys, dahil kung hindi nila mababaklas yan tas maplatan ako sa daan, problema ko rin, mahirapan din ako. Kaya nag-decide na rin ako, sige kahit welding nyo basta hindi madadamage yung mags. Okay lang madamage yung pintura. Yung pintura madali lang pinturahan, basta wag lang madamage yung mags. Yan guys, yung welding nung vice grip hindi maalis, bali gin-grinder na rin para maalis yung vice grip. Kasi hindi maikot eh. Kailangan i-grinder, alisin muna yung vice grip. Tapos pag naalis yung vice grip, dun maiikot yung tornilyo. Na, di ba? Pahirapan. Yan, naalis na yung vice grip. Kaya lang yung vice grip ko hindi ko nakuha sa kanila, babalikan ko lang na susunod na araw. Yan, medyo naikot na, matatanggal na yung tornilyo dyan. Kasi ayaw nilang baklasin, sabi ko baklasin nyo kasi sayang naman yung paayos ko kung kabila lang yung pinaayos ko mga busing-busing. Para isang trabaho na lang, magdadagdag na lang ako sa kanila. Ang usapan kasi namin guys na labor is 2,000. Yan, yung oil pan ko, yan, nalinisan na yan guys, sinugasan pa nila sinabunan pa nila yun guys. Tapos yan, bumili na akong bago guys, hindi ko na pinapress, brand new na. Yan, kasi pagka pinapress, yung iba naman kaya pa na i-press. Ayan kasi kung may mabila naman ng bago, di bago na, 500 pesos. 600 yan, tinawaran ko na 500, pumayag naman. Yung mga bushing pala guys, ang benta nila is 250 tapos 350. Yun, tapos pera pa yung pa-press. Umabot pala tayo ng 3,900 yung pyesa guys. Tapos yung labor nila is 2,000. Tapos yung pa-press ko sa kanila is 1,150. Discounted na yun guys kasi kinulit ko na. Marami kasi akong papagawa, medyo madugo eh. Halos sumabot din ako ng 7,000 mahigit yata. Kasi nagpagas pa ako ng sasakyan eh. Yun, tapos bali all in all mahigit 10k kasi nagpapalit din ako bumili din ako ng surplus na alternator guys eh. Sa akin inabot yung alternator, nasira yung alternator eh. Ayan no. Sa akin inabot yan guys. Bali pinalitan ko na, ako na nagpalit nun. Ayan, naglalagay na sila ng transmission fluid. Yan yung ATF 3 liters yung pinakabit ko. Sabi ko, sakto na ba yan 3 liters? Kung kulang pa is bibili pa tayo, sabi ko kay Tatang. Yan, mag-ama pala yung kontrata dyan, yung kausap ko. Bali kumuha lang sila ng kasama para mas mabilis. Bali yan, binubuo na nila. Patapos na kami dyan guys. Naayos na rin yung sa kabila, hindi ko na na-videoan guys. Sa kabila pala yung suspension arm upper, pinalitan din ng bushing, 2. Tapos pinapress ko na rin yung gitna. Diba guys, madugo-dugo talaga yung gastos. Bumili din ako ng parts nun. Tapos ayan guys, kinakabit na rin yung bagong oil natin para swabing-swabe. Tapos binayaran ko na ng labor si Tatang yung gumawa.
Tapos yung sa machine shop hindi ko na naipakita nung bayaran ko. Pati yung sa ano hindi ko na rin naipakita dun sa mismong bilihan ng pyesa. Naiya ako mag-vlog. Tapos yan guys, dumaan uli ako dito sa Petron para magpagas kasi gusto ko muna siyang i-road test, i-testing ko kung magbabago ba yung hatak. Yun, kung ano pa yung lalabas na problema is yun. Tapos guys, nakauwi na ako sa parking. Ayan guys, check up ko pa rin siya. Ang gusto ko kasi guys, yung wala kang maririnig sa kanya. Wala kang maririnig na kalansing o kalampag. Para malaman mo rin guys, pagka walang mga kalampag kasi guys, yung makina mararamdaman mo kung gaano katining, kung maganda ba yung